Yung mga idol, kumusta? Sa video na ito ay panoorin natin ang fantasy movie na mahiwagang Takori. Nagsimula ang pelikula sa isang mag-asawang nagngangalang John at Alice na kasalukuyang may mga problema sa pinansyal at nahihirapan pa silang magbayad para sa pagkain. Ang masakla pa, pareho silang bigo sa kanilang buhay. Si John ay nagtatrabaho bilang isang telemarketer, ngunit parang hindi siya gaanong gusto ng kanyang amo dahil mahina ang performance ni John sa pagtitinda ng mga gamit. Binalaan niya si John na sumunod sa mga rules ng kumpanya o siya ay masisipa. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha na may mahusay na background sa akademya, si Alice ay patuloy na nabigo sa kanyang mga interview sa trabaho, ngunit hindi siya sumusuko. Ang kanyang dating kaeskwela na si Arnie ay bumisita sa kanya upang mangolekta ng pera sa upa, at laking gulat niya nang malaman niya ang kanyang kalagayan sa pananalapi dahil dati siyang isa sa mga matagumpay na mag-aaral sa high school. Nawalan ng pag-asa si Alice nang malaman niyang magiging negatibo ang balanse niya sa bangko kapag ibinayad sa landlord na si Arnie ang kanilang tseke para sa rente sa bahay. Kasunod nun ay pumunta sila sa party ng kanilang mga ex-high school classmates at naglasing ang mag-asawa dahil libre ang inumin. Kinabukasan, habang nasa biyahe papuntang grocery ay nabangga ang kanilang sasakyan ng truck. Napilitan silang huminto, nakarating si Alice sa isang misteryosong tindahan ng antik na pag-aari ng isang lola, palihim siyang pumasok dito, ngunit nakita siya ng lola at pinatuloy siya, gayunpaman, nang kunin niya ang telepono, ginamit ni Alice ang pagkakataong ito para nakawin ang Takori at pagkatapos ay agad na umalis ng shop kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, patuloy lang si John sa nakakainip na buhay bilang isang telemarketer, nang biglang ipinakita sa kanya ng isa sa kanyang mga katrabaho ang larawan ng kanyang amo na may karelasyon. Samantala si Alice ay naghahanda sa kanyang susunod na interview sa trabaho. Aksidenteng nasaktan niya ang kanyang ulo ng suklay na pangkulot. Dahil doon ang Takori ay biglang nakabuo ng pera sa loob. Sa wakas ay nalaman niya na ang Takori ay maaaring makabuo ng pera batay sa sakit na nararamdaman ng may-ari nito, pagkatapos noon ay sinadya niyang saktan ang sarili. Sa kabilang banda, tinawag ng boss si John sa kanyang silid kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay John sa pagbebenta, kaya kailangan na siyang tanggalin sa kabila ng pagkakaroon niya ng akademikong degree at matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Umuwi ang desperado na si John na malungkot ang mukha. Laking gulat niya nang matuklasan niyang napakagulo ng kanyang bahay at may nakita siyang mantsa ng dugo sa sahig. Agad siyang tumakbo sa kwarto kung saan niya nadatnan si Alice na nakahiga at walang malay. Sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pagkakatanggal. Ngunit si Alice ay hindi nag-aalala sa lahat at ipinakita ang Takori. Nagulat si John ng ilang pera ang lumabas sa Takori pagkatapos siyang masaktan, nang maglaon ay nalaman nila na ang Takori ay bubuo ng mas maraming pera kung ang may-ari nito ay nakakaramdam ng mas matinding sakit. Gayunpaman si John ay nag-aalala at sinabi na ang Takori ay mapanganib. Ngunit ang kanyang asawa ay nalulong na rito. Nang sumunod na araw ay nagpasya si John na ibalik ang tansong Takori sa nararapat na may-ari nito. Pero sarado na ang shop ng antik at pinag-isipan niya muli ang kanyang desisyon dahil kailangan niya ng pera para mabuhay. Sinubukan niyang ibenta ang Takori sa isang palabas sa TV, at napanood ito ni Dr. Ling at interesado siya sa Takori. Gayunpaman bago niya ito ibenta, nakipag-deal si John kay Alice na gamitin ang Takori hanggang sa magkaroon sila ng sapat na pera para mabayaran ang lahat ng utang nila. Pagkatapos ay sinasadya nilang saktan ang kanilang mga sarili sa iba't ibang paraan. Gaya ng pagpapatato, at pagpunta sa dentista at iba pa. Sa kasunod na araw ay handa na ang mag-asawa na pumunta sa bahay ng kapatid ni Alice, kung saan hindi pa rin makapaniwala ang nanay ni Alice kung paano nababayaran ni John ang lahat ng utang habang nagtatrabaho bilang isang telemarketer. Nasaktan si John sa sitwasyon na iyon, ang tanghalian ay naging tensyonado. Sa puntong ito ang mag-asawa ay opisyal ng yumaman. Pero biglang dalawang kakaibang lalaki ang kumamprotes sa mag-asawa at inaangkin na ang Takori ay ang kanilang mahalagang pamana ng pamilya. Habang binubugbog si John, ibinunyag nila na ang lola sa antigong tindahan ay ang kanilang lola na kamamatay lamang ng ilang araw at naroon sila upang kunin ang Takori. Si Alice ay nagawang itago ang Takori, at sinabi na ang Takori ay naibenta at ibinigay ang lahat ng pera sa kanila. Ang mga lalaki ay naniwala sa kanya saka nagsi Alice. Kasunod nun ay tinangka nilang hanapin ang pinagmula ng tansong Takori sa library kung saan natuklasan nila ang isang libro na tahasang nagsasabi sa kanila na ang Takori ay talagang mapanganib. Palihim na pinunit ni Alice ang pahina upang hindi makita ni John ang babala, pagkatapos ng mahabang buwang paghihirap ay dahan-dahang nabibili ng mag-asawa ang kanilang pinapangarap na bahay at kotse, nagawa pa nilang magsagawa ng sariling party sa bahay kung saan niyaya ni John ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan para tikman ang bagong vodka.
Biglang nagpakita si Dr. Ling sa kanilang bahay na nagpapahayag ng kanyang interes sa Takuri, ngunit tumanggi ang mag-asawa na ibenta ang gumagawa ng pera sa kanila. Binalaan sila ni Ling na kailangan nilang ibigay ito sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Wala silang pakialam at walang pakundangan na pinalayas siya ng bahay. Nang gabing iyon ay naghahapunan sina Alice at John kasama ang kanyang mga dating mayaman na kaibigan na sa simula ay minamaliit sila. Pagkatapos ay binisita sila ni Arnie at ipinahayag ang kanyang selo sa mag-asawa. Na mahiwagang yumaman sa loob ng maikling panahon. Bigla niyang inagaw ang Takuri at pagkatapos ay itinapon ito sa kalsada bago niya ito sagasaan ng kanyang sasakyan. Nataranta ang mag-asawa, ngunit hindi man lang ito nagasgasan. Pumunta sila kay Dr. Ling na nagpapaliwanag ng kasaysayan ng tansong Takuri. Ang Takuri ay napakadelikado, at ipinangako niyang ilalayo ang Takuri kung ibibigay ito ng mag-asawa dahil hindi ito nasisira. Naging sakim si Alice at tumanggi na ibigay ito kay Dr. Ling. Sa gabing iyon, ang mga kakaibang lalaki ay pumasok sa bahay at ninakaw muli ang lahat ng kanilang pera. Lumalabas na wala silang pakialam sa Takuri, at gusto lang nila ang lahat ng kanilang pera dahil alam nila na ito ay isang napakadelikadong bagay. Sinubukan ni Alice na kunin ang kanyang pera, ngunit siya ay nahimatay nang ang isa sa mga lalaki ay hinampas siya sa ulo. Kinaumagahan, si Alice ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa dahil nawala ang lahat ng pera at ang Takuri ay kaunti na lang ang nagagawang pera kaysa sa dati. Dahil doon, sinadya ni John na pumunta sa isang pub at hinamon ng isang malaking lalaki na kalabanin siya, na nauwi sa pagkabugbog niya. Isang araw, nalaman ni Alice na ang Takuri ay maaari ding makabuo ng pera batay sa sakit ng mga kalapit na tao pagkatapos sumimplang ang isang skateboarder sa kanyang harapan. Napagtanto na ang pananakit sa kanilang sarili ay hindi na kailangan para kumita ng pera, pagkatapos ay pumunta sila sa isang laban sa boxing at umupa ng isang tao upang magpatato. Sa kanilang pag-uwi, si Alice ay naging hindi mapigilan at naghahangad ng mas maraming pera. Muntik na niyang mabangga ng kotse niya ang isang lalaki, buti na lang naiiwas ni John ang sasakyan at nakaiwas sa banggaan. Naasar si Alice at pinagalitan si John, sinigawan siya na wala siyang silbi. Nasaktan si John sa kanyang mga salita, ngunit biglang naglabas ng pera ang Takuri. Hindi nagtagal, nalaman ng mag-asawa na ang Takuri ay maaari ding makabuo ng pera mula sa psychological na sakit. Mula noon ay nagpalitan ng mag-asawa ng kanilang pinakamadilim na sikreto sa isa't isa. Isa sa mga sikreto na ikinagulat ni John ay ang minsang nagkarelasyon si Alice at Arnie. Agad na tumungo si John sa bahay ni Arnie at ibinunyag ang sikreto sa harap ng kanyang partner. Na naging sanhi ng away ng mag-asawa, nakita ni Arnie ang Takuri at naghinala ito. Pagkatapos ibunyag ang lahat ng kanilang mga lihim, plano nilang sirain ang kasal ng iba upang makabuo ng mas maraming pera. Naghatid sila ng isang package sa kanilang bastos na kapitbahay na naglalaman ng kanilang patay na aso dahil sa kapabayaan. Ibinunyag din ni John sa asawa ng kanyang dating boss na may kabit ito. Ang mga ginagawa nila ay lalong nagpapayaman sa kanila. Plano pa nga ng walang pusong mag-asawa na ipagkanulo ang kapatid ni Alice, ngunit lumalabas na mayroon pa rin silang konsensya at kenen sila ang kanilang plano na sirain ang kapatid ni Alice sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Alice sa perang kinita niya at nagmumungkahi na pumatay sila ng pedophile o mga tulak ng illegal na gamot para kumita ng napakalaking pera mula sa Takuri. Naghanda sila ng libingan para sa kanilang potensyal na biktima. Ngunit biglang umalis si John nang mapansin niyang nagiging masama na ang asawa niya, palihim niyang binisita si Dr. Ling at humingi ng tulong, inudyukan siya ng doktor na ibigay sa kanya ang Takuri. Umuwi si John at nakita niya ang nawawalang pahina ng libro. Nagbanta siya kay Alice na papatayin niya ang kanyang sarili kapag hindi siya tumigil. Pagkatapos ng isang dramatikong pagtatanghal ni John, sa wakas ay nakumbinsi niya itong huminto dahil pinili pa rin siya ni Alice kaysa sa pera. Nang gabing iyon, pumasok si Arnie at ninakaw ang tansong Takuri mula sa mag-asawa. Ngunit kailangan nilang ihatid ang Takuri kay Dr. Ling ng personal kaya pinuntahan nila ang bahay ni Arnie, kung saan inaway siya ni John. Hindi nagtagal, nagpakita ang asawa ni Arnie at tinangka ng baliw na mag-asawa na patayin sina John at Alice. Biglang pumasok ang mga kakaibang lalaki at naganap ang barilan sa pagitan nila. Lahat ay napatay, maliban kay Alice at John, at ang malupit na barilan ay nagdulot sa Takuri na makabuo ng malaking halaga ng pera. Kinolekta nila ang lahat ng pera at sa wakas ay handa nang ibigay ang Takuri kay Dr. Ling na naghihintay sa labas. Pagkatapos nito, nagpa siya ang mag-asawa na ibahagi ang kanilang kayamanan sa kanilang mga kapwas-palad na kaibigan, at umalis sa lungsod gamit ang kanilang lumang kotse. Samantala, itinapon ni Dr. Ling ang tansong Takuri sa gitna ng dagat. At diyan na nagtatapos ang video mga kapatid.
Kung nagustuhan nyo ang kwento ay paki-like at comment naman. Hanggang sa muli, goodbye!